2023 Public Sector Symposium. A graded activity by Ma'am Sonny. I am Feldin C. Cabello and this is I've learned at the symposium last September 26 and 27 to the 2 days symposium. First, I've learned what is the dynamic leadership or leader as an HR at the company or at the cooperative. You should be a dynamic employee or, for example, be an effectively and motivatively. Kanang, for example, anis, kanang pagsulod pa lang nimo sa office is naghatag na ka good vibes the way na mo greet ka sa ila o pina enjoyment or kanang naay pagdasig sa imong pagtrabaho ana nga day or an additional be flexible and all aspects such as socially, intellectually, and emotionally. So, as a worker, need yun mo siyang flexible or kanang naipatrabaho sa imo na dili kay ka aware or kabalo unsa na siya pagbuhat. So, need mo siya mangita og ways na para mabuhat nimo siya na tama sa gihatag nga guidelines or something na dapat i-follow. And socially, mintas nga katrabaho ka sa ila, flexible sa imong co-employee, flexible ka sa ilaha, doing nga mo-communicate sa ila, okay, wala kay kung nakabalo ana or something, naglibog ka. Dili man siguro lain pod nga mangutana ka sa ila basig sila nakabalo or something nga matudlo sa imo. Then second, I've learned also what is adaptivity leadership or leader. Kanang unsa ang adaptive leadership. So this employee focus on addressing the complex and rapidly changing situation. For example, kanang naay isa ka scenario na atong makuan anis as an HR or sa HR po sa una nag-OJT kanang naay complex usahay na naadyo isa ka empleyado sa isa ka government or sa institution nga moreklamo. So siya ang mag-under or maghatag og mga senaryo para maundang ang kanang panaglalis or complex kuan sa ato ba nga nasa gi-confirm pero the way nga mohatag siya og mga senaryo ay daw na ang isa ka empleyado kanang pinasoko or dili malumanay. So anay isa ka empleyado sa HR or bisag ako as a HR pohon pwede kuan po ka nga ma-adaptive nimo ang leadership or ma-adapt nimo ang as an HR dapat dili masuko or dapat malumanay ra pud kapag kuan siya bisag unsa na siya kasako imo siya po siya katubangon nga the way nga dili po kana so para dili mas mutaas ang iyang kasako sa imuha. Then the third kaning the most important yung para sa ako is kaning dating na as an HR or even a head of the company, the word would be the blessing or simple nga blessing ka nang maabot siya or something ma-bless ka mao na siya blessing or sa BLESSING which means B for building trust. So kabalo mo siguro tangan kung building trust pagsalig sa atong isig ka trabaho or kanang pagkuan pa lang daan nga okay bahal ihatag na or siya nga trabaho or for example ikaw ang head pero nagtanaw ko siya okay dili pa kasi literate ani nga trabahon pero naghatag kasi og trust kadto pa lang nga pakatag nimo trust sa iya ha makakuha na kasi mo ano na imong co-employee nga
mas dili kay ko nga nisalig siya. So kuan na to ka ng 1 point na siya nga mo-connect na yun tong motivate be motivate sa trabaho kaning socially intellectually and emotionally tanan aspect sa pagtrabaho is diha gid mag-una sa para sa ako mag-una ang kanang pagka mosalig ka sa imong isig trabaho or kanang mo kuan ka og trust sa iya kanang the way nga dili mo sa office kuan nga hala di ko niya mosalig kay lagi dili pa ka siya ni kabalo. So you should try to give him a chance or a small effort to be adapted sa inyong work scenario or workplace. Then second is L for completely pleasing man. So L is leading by example. If ever nakabalo na ka nga trabaho, why nga dili ka mo tabang sa iya para ma-learn siya og ma-learn siya unsay dapat buhaton o unsay dapat nga process something learned by example or makita nimo siya kibali ikaw na pud panahon nga wala kay kabalo ana siya na pud ang mohatag sa imong idea kung saan na siya pagbuhat diha makuha na to ang lead by example din. The next letter for the blessing is E, short for strength for empower the team. Kung ang isa ka government employee or sa ato for example HR magini HR symposium pag naka sa HR daghan kay case na magkuan na mahitabo nga mga conflict mga lisonon or mga confirmation nga dapat ko pinakakuan yan na voice example is dapat na mo'y time na magtapok para masabutan ang tanan kanang bitong or kanang pag namoy date nga okay need ta mag-update sa ato ang mga dapat buhatonon kay bale nagka-improve man ang mga sistema dili man siya ingon nga rolling lagi sa permente ang trabaho as an HR naagi time nga mas labaw mas kuan pa mas grabe ang mga situation. So in a positive thing naka-ready na mo ana kay you are completely learned na nga okay kung naabot ni siya nga nga problema ato na siyang masukulan nga kaya ra kay nato. Then S sa blessing is na ito S but for una to sa S is strength for communication. Dili gid mahitabo ang isa ka organization nga mag-successful if walay communication, walay mga understanding, mga addressing or pag-communicate sa lain nga anang co-employee nimo para ma-success ang isa ka trabaho or any work to do. Then additional list is support and collaboration. If ever nasa gibuhat nga kanang makarelate na po nato sa nakatong ihatod nako nga lead by an example. If ever makita sa imong kauban nga nakay support sa iya bisag okay kita nimo siya mali hatagan nimo siya idea hatag nimo mali siya support na ka sa iya nga okay go ra ka bahala unsa pa kalisod ang trabaho go kay kaya ra nimo. Then next is reward blessing is I for inspire and innovation. Sa ato ba lang is you need to be an inspire bisag na mali ka sa ko as an employee na mali ka dapat modawat ka sa imong mali ma-inspire ka nga na mali ko pero that's the case ka dili ka surrender ka dapat sa sunod okay inspired na ko kaya na niya ako knowledge ani how to do and how to deal it. Then N for the blessing is nature of diversity. Ang isa man ka empleyado as a nature or sa ako na OJT-han is nagi siya nature nga
ang flow gid niya nga about communicate sa mga employee nga na around sa inyo pag sa applicants, then kani ang mga DTR pag sila mga monitory, pag bantay sa mga ilang absences na ang trabaho sa isa ka HR. Then sila po ang mag-communicate kung unsa na nahitabo sa mga employee, why nga nung wala na duty, sige na sila absent. And then G for the last word o blessing is grow us together. Masindot gid sa isa company. Before gid ka musulod sa isa ka office, dapat kamo tanan naka-group gid nga as a whole para dili na isa mabiyaan kay wala kabalo. Kanang kuha na siya maakop na mapunto na to nga maakop na siya tanan kay consider na to na dili mag-success ang isa ka company or isa ka organization kung wala ang kaniang pagkaiusa sa tanan. Di man gid mo successful ang or dili masakto ang isa ka mali kung walay collaboration, walay mga pagsalig, pagkuan sa tanang kauban. Pero sa ako gyud ang pinakakuan ako building trust. Kung kana pa lang daan nahatag na nimo sa imong kauban o sa imong coworker, pag sunod-sunod na dayon ning mga nauna nako nga naingon kay ang building trust is to you to ko employee na dili siya malahi sa inyo or kanang dili bitaw siya mataha na mo tagad sa inyo kay nakakaisalig sa iya. Okay, check. Modul siya sa imo, dili siya magduduha na dayon. Check. Kanang dito naman na makuha na to ang katong group as a group magkuha na dayon mag-topic na og angay buhaton. So, kung ang isa ka employee walay trust, wala tong blessing na katong akong gikuan ganina, dili siya ma-successful ang isa company or naamang gali may conflict mahitabo, dili siya ma-solve as a whole ninyo. Ma-solve gani siya pero ang isa ra buhat. Then paminaw sa isa ka employee kuan siya kanang depressed ka siya kay ngano daghan sila sa office pero wala nang collaborate, wala nang dinabangay. Isa siya kanang bad kasi sa habit kay sa kuan. So kung pinakanindot gyud og gusto nimo trabaho or ako sa karon akong nakuha na ning HR symposium, pinaka the best gyud og naa sa imo ang blessing na word or pagsalig sa kauban, dili mo kuan sa ila, di magkuan, dili magduduha og sampit sa ila kanang muhatag din ka sa ila og kanang good vibes. Then before mag-end ang day, same good vibes at the beginning of the day. That's all. Thank you.